Pag nakita na po natin, basahin po natin. Tumayo po tayong lahat. 1 Timothy chapter 3 verse number 16 and verse number 17 at sabay po nating basahin. Diyan na po tayo, say amen. Amen. First Timothy chapter 3 verse number 16 and verse number 17. Basahin po natin sabay-sabay all together now. Read. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Let's pray. Father in heaven, we thank you for this morning, and as we study your word, may you help us by the Holy Spirit. May you talk to our hearts, O God, and may you apply this in our life. In Jesus' name we pray, amen. Amen. Good morning, everyone. You may be seated. And this time, it's very different sapagkat it's my first time maybe to preach in a lecture type. So please just bear with me at nawa matapos po tayo on time. Ano kaya ang merong ngayon January? Ngayon pong January ay nagse-celebrate po tayo ng tinatawag na Bible Month. Alam niyo ba yon? National Bible Month. This January tayo ay ang buong Pilipinas ay merong tinatawag na opisyal na pagdiriwang ng National Bible Month. Ang history nito, idinekla to ni President Marcos Sr. noong 1982. Ano lang siya, Bible Day lang. Tapos after ni Marcos Sr., nung pumalit sa kanya, if I'm not mistaken, sino ba sumalit kay President Cory, nirevise niya ulit, naging National Bible Week. Tapos nung nakay Fidel, ginawang dumami ng dumami hanggang nung kay Duterte, ginawa niya ng isang buwan. Ang galing ano? National Bible Month. So yun yung history niya. Bakit tayo nagse-celebrate ang Pilipinas? Kinikilala na ang Biblia ay nagpapaganda ng moralidad ng isang tao. Ang layunin nito, nasimulan ng taon na nakasentro sa Biblia bilang gabay sa pananampalataya, moralidad, at pamumuhay. Kaya maraming mga Christian church, katulad tayo, namimigay tayo ng Bible. Kaya last week, naka-receive kayo ng Bible. Meron pa po dito, sa mga wala pa, may mga gusto kayong bigyan, kuha po kayo ng Bible. Meron niyang Old and New Testament. Now, may I ask you this question? Hindi lahat ng tao o hindi lahat ng Pilipino naniniwala sa Bible. Yung iba, marami silang iba't ibang reason. Iba-iba yung reason nila. Tingnan natin yung mga reason bakit ang mga tao hindi naniniwala sa Bible. Una, intellectual reason. Naniniwala sila na ang Bible, human document lang. Palagi nating naririnig na, ay, ang Bible, sulat lang naman ng tao. Others think it is just unscientific. Kumbaga, kung nagko-contradict sa science dahil sa mga miracles. Ibig sabihin, hindi sila naniniwala na ang Biblia ay totoo. Iba naman, academic reason. Meron silang mga critical perspective. Ang Bible daw ay hindi historically accurate or when it comes to literature, marami siyang flaws. Merong tinatawag na influence of higher criticism. Ito medyo malalim ng konti. Pero pag sinabi natin higher criticism, di ba yung libro, sino ang may akda, kailan niya isinulat, at bakit niya isinulat. Ang tawag doon sa Biblia ng criticism, hindi kinikriticize. Inaalam ko yung mga details. Meron tinatawag na higher criticism, inaalam kung sino yung nagsulat, bakit isinulat, at bakit, kung kailan niya isinulat. Ngayon, may mga books kasi sa Bible na hindi natin alam kung sino yung nagsulat. Katulad ng Esther, katulad ng Job, katulad ng Hebrews. Hindi natin alam kung sino yung nagsulat. Kaya naman, since hindi natin alam kung sino yung sumulat, hindi totoo ang Bible. Meron man tinatawag na lower criticism. Yung mismong mga words, eto, part ba to ng Bible o hindi, dinagdag lang. Pag-aaral to ng mga variants when it comes to manuscripts. May tinatawag na mga textual variants. May iba naman, for emotional reasons. Bakit hindi sila naniniwala na ang Bible ay salita ng Diyos or totoo? Kasi kung merong Diyos at totoo ang Bible, bakit merong suffering?
Pasensya na kayo sa budots na tunog. Medyo napapasayaw nga ako. Medyo napapasayaw ngayon pa ako eh. Pakinggan nyo na lang si Pastor at oo. Pasensya na kayo. Ganun. Pag-pray natin next time. Hindi naman tayo nagka-cash out eh. So kung totoo ang Diyos at kung totoo ang Bible, bakit merong suffering? Bakit merong evil? Bakit merong war? Another, merong tinatawag na cultural or social perspective. Para sa kanila ang Bible, outdated. Napaka-ancient. Ni hindi natin maintindihan. For some, hindi sila naniniwala sa Bible because it contradicts their volitional, personal volitional, yung kanilang pagpili. Ay, against kasi siya sa paniniwala ko, sa moralidad ko, kaya ayoko maniwala sa Bible. For some, spiritual reasons. Ayaw nilang maniwala sa Bible, magbasa ng Bible, kasi sabi ng Bible, ang tao, mahal ang kadiliman, ayaw nila sa kaliwanagan. But this morning, my brother and sister in Christ, bibigyan ko kayo ng 9 reasons bakit ang Biblia totoo. The Bible's proof. Ready na kayo? So, hindi lahat ng parts, pwede natin hindi maunawaan, pero huwag kayong mag-alala, mahal kayo ni Jesus. Okay? Pag may tanong kayo after ng sermon, Pastor, naguluhan ako sa pinrich mo, anong ibig sabihin nito? Pwede niyo akong tanungin. Okay? So, pag ready na tayo, say amen? Amen. Number 1, tutulungan ako ni Ate Step. Meron tayong mga slides para mas maintindihan natin. Bakit ang Bible totoo? Bakit tayo naniniwala sa Bible? Number 1, because the testimony of Jesus Christ proves, masyado atang maliit. Patayin na lang natin to. Yan. Sanay naman tayo niyan, dati na wala eh. Wala naman ganyan dati. Kaya mag-pray tayo ng screen. The testimony of Jesus Christ proves that the Bible is the Word of God. Unang-una, anong ibig sabihin nito? Yung patotoo, yung buhay ni Jesus Christ, yung kanyang persona, nagpapatunay na ang Biblia totoo. Now, ang isang atheist na hindi masyado nag-aral, naniwala lang siya dahil napanood niya sa internet o sinabi ng kaibigan niya, sila lang yung magsasabi na wala naman talagang Jesus na nabuhay. No. Jesus Christ is a historical figure. It is proven because meron tinatawag ng mga extra biblical sources. Ibig sabihin, bukod sa Bible, may mga literatures o may mga sulat patungkol kay Kristo. Kaya, hindi lang si Kristo matatagpuan sa Bible, matatagpuan din siya sa mga writings ng kung kani-kanino na meron talagang Jesus na taga Nazareth na nag-exist. Now, yung iba, si Jesus Christ, para sa mga Muslim, si Jesus Christ ay totoo, pero siya ay propeta lamang. Propeta na mas mataas kay Muhammad ng konti. Ngunit, ang buhay ni Kristo ay magpapatotoo ng Biblia. Unang-una, number 1, first, there is amazing candor of the gospel. Pastor, ang lalim mo naman gumamit ng salita. Hindi, ang sinabi ng candor, a quality of honesty. Ibig sabihin, totoo siya. Totoo. Ibig sabihin, walang pagsisinungaling. Bakit? Yung gospel account, nang isinulat siya, talagang honest siya. For example, si Pedro. Yung Book of Mark, sumulat niyan si Mark. Pero yung source ni Mark ng pinanggalingan niya ay si Peter. Kaya sa Peter, sa Book of Mark, makikita natin yung si Pedro nagsinungaling kasi buhay niya yon kung paano niya na-witness si Jesus Christ. Another one, kung ikaw ay magsusulat ka ng bluff or ang tao lang para maniwala, hindi ka gagamit ng isang witness para magpatotoo sa'yo. Okay? Halimbawa, sa isang husgado, dapat, kung gusto mo magsinungaling, gagamit ka ng magaling magsinungaling. Gagamit ka ng trusted witness. Noong ancient time, ang mga babae, hindi pwedeng sobrang baba ng tingin sa kanila ng tao, ni hindi sila pwedeng tumistigo sa husgado. So kapag ang witness mo ay babae, invalid. Now, anong gender ang unang nakakita kay Jesus Christ? Lalaki o babae? At sino siya? Si Mary Magdalene. Ngayon,
Kung ang gospel, kung gagawa ka lang ng kalokohan, hindi ka gagamit ng babae bilang testimonyo unless totoong nangyari yon. Nakuha natin? So, yung gospel, nung isinulat siya, nung nag-resurrect si Jesus Christ, ang unang naka-witness, babae. So, kung magsisinungaling si Matthew, Mark, Luke, John, hindi nila gagamitin yung babae. Lalaki ang gagamitin nila. Unless ito ay totoong nangyari. Ibig sabihin, merong amazing genuity or honesty nung isinulat yung gospel. Yung buhay ni Jesus Christ. Pangalawa, the resurrected Christ was seen by hundreds of eyewitnesses. Now, sabi ng mga agnostics or atheists, hindi, yung mga taong yan, akala lang nila si Jesus Christ talaga yun, pero nag-hallucinate sila. But that is very impossible. Why? Hindi pwedeng mag-hallucinate ang 500 na tao sabay-sabay na isang phenomena lang ang nakikita nila. Imagine, 500 persons, nagpakita si Jesus Christ sa kanila. Ang mga disipulo, 11, sabay-sabay, nagpakita si Jesus Christ. Hindi pa pwedeng sabay-sabay sila nag-hallucinate. Ang hallucination, ano lang yan, personal lang yan, isa lang yan. Hindi pwedeng magkaroon ng group hallucination. So, si Kristo, totoo siyang nag-resurrect sapagkat nakita siya ng mga eyewitnesses. Pangatlo, the resurrection dramatically changed the disciple. Nung hinuli si Kristo, nagpulasan sila. Pero nung nagpakita si Jesus Christ sa kanila, totoo nga yung sinabi nila, totoo yung sinabi ni Jesus Christ, at sila ay matatapang, bold enough, and they are willing to die kung ano yung pinaniniwalaan nila. To die for Christ, to be a witness of Christ is an highest honor na kanilang makakamtan kahit kamatayan pa. Ikaapat, yung mga kaaway ni Kristo has never produced his body. The tomb remains empty to this day. Kaya nga, saan ba makikita natin yung kanyang tomb? Sa pagpunta ka sa Israel, dito, mayroon 3 sinasabi. Pero, anuman dun sa 3 yon, ang conclusion, wala yung katawan ni Kristo doon. Kahit buto niya o kahit kanyang specimen. Sapagkat nag-resurrect si Jesus Christ. Now, bakit nagpatotoo na ang buhay ni Kristo ay nagpapatotoo sa Biblia? Honest ang gospel, nag-resurrect si Jesus Christ, may mga eyewitnesses, hindi ma-produce ng enemy ang kanyang katawan. At nung sinabi ni Jesus Christ na mamamatay ako, kung meron man taong magsasabi na mamamatay siya, paano siya mamamatay? Pwede pang hulaan ng tao yun eh. Pero walang taong magsabing mamamatay siya at sa 3 araw mabubuhay ako. Wala. Si Kristo lang. Kung nangyari lahat ng sinabi ni Jesus Christ na naisulat sa Bible, ibig sabihin, totoo talaga ang Biblia. Christ taught the Bible is the infallible Word of God. Ang Biblia ay walang mali, walang kakulangan. Nung si Kristo, kinote niya yung creation, yung Old Testament, kinote niya doon si Adam and Eve, kinote niya si Abel, Noah's flood, Abraham, destruction of Sodom and Gomorrah, Lot's wife turning to salt, Moses in a burning bush, halos lahat ng accounts sa Old Testament kinote ni Jesus Christ. So, New Testament, si Jesus Christ, Old Testament, sinasabi niya na yung Old Testament yan ay salita ng Diyos at ako ang fulfillment ng Old Testament. Nandyan pa kayo? Meron pa tayong walaw. Number 2, bakit totoo ang Bible? Because, basahin natin lahat. Number 2, ready, go. The Bible's unique construction prove that it is the Word of God. Now, the Bible was written by at least 40 different authors. May I tell you, kapag ikaw ay nagsulat ng libro, yung dissertation ko, nasa wala pang 50 pages. Walang taong magsusulat ng libro, pero hindi niya makokontradict yung sarili niya. If you write 1,000 books, malaking pagkakataon na makokontradict mo yung sarili mo. Kasi tao ka, nagkakamali ka. Pero ang Bible, hindi lang isa ang writer, hindi lang dalawa, 40 different author or writers. Pero walang contradiction. Now, meron mga alleged contradiction. Pero pag pinag-aralan mo, ay hindi pala to contradiction. Kasi halimbawa, sabi daw ng Diyos dito, wag papatay. Pero sinabi naman ng Diyos dito, patayin nyo yung mga Amalekites. Contradiction ba yun? Hindi. Merong context ang bawat passages ng scriptures. 19 different occupation. Merong soldier, shepherd, farmer, fisherman, tax collector, medical doctor, king.
approximately 50 generations. Ibig sabihin, iba-ibang tao, iba-ibang panahon, hindi sila nagkita-kita. Now, may mga author na nagkita-kita sila. Katulad ng mga gospel writers. Pero karamihan, hindi. Yung 40, more than 40 authors. Ibig sabihin, hindi sila nag-collaborate. Di ba pag magnanakaw ka ng bangko, ibig sabihin yung mga napapanood natin, talagang matindi yung pagkakalatag nila, saan sila dadaan, paano sila makakapasok, etc. Talagang nag-collaborate sila. Well, yung kanilang plano. Sa Bible, hindi sila nag-usap-usap. Okay, lokohin natin yung mga tao sa 21st century, ganito gawin natin. Hindi, kasi hindi sila nagkita-kita. And yet, meron silang isang topic. Meron silang isang tema. Palagi nilang sinasabi na merong dadating na mamamatay sa krus ng Kalbaryo na magtutubos ng kasalanan ng sanlibutan. Meron silang isang tema, and that is the Lord Jesus Christ. The product is one book, and it fits together perfectly. One all-encompassing message and contains no contradictions or errors. So ang Bible, infallible. Pag sinabing infallible, walang mali. Inerrant. Walang mali sa pagkakasulat. Infallible, walang mali sa teachings. Lahat ng teachings ng Bible, especially kung ito ay command, lahat ito ay tama. Number 3. Basahin po natin. Diba? The confidence, tama ba? Number 3, altogether read. The confidence and sincerity of the Bible's author prove that it is the Word of God. Now, sabi ng Bible, ang mga taong ginamit ng Diyos para masulat ang kanyang salita ay holy men. Hindi sila perfect men. Holy men. Ibig sabihin, mga taong pinili ng Diyos. Kung ang Diyos ay ang mensahe ay gusto niyang maparating sa mga tao, tao ang gagamitin niya. Kaya, pag sinabi ng mga kaibigan natin, tao lang naman nagsulat niyan. Siyempre, natural. Common sense, kasi tao ang gusto niyang bigyan ng mensahe. When we examine their lives, yung mga taong nagsulat ng salita ng Diyos, they were holy, they were serious. They came from all walks of life. And some of them persecuted, some of them killed for their testimony. Si Moses, for how many years sa Egypt? For 40 years. Professional. Prince of Egypt, kumbaga, kung napanood nyo yun. Iniwan niya yung karangyaan ng Ehipto. Sumunod siya sa Panginoon, sumunod siya kay Yahweh, sumunod siya kay Jehovah. They were holy men. And they are sincere. Mamaya makikita natin, meron ding quality of genuine honesty yung mga Bible writers. Number 4, skip natin ng konti yan. Number 4, kasi medyo maraming points yung 5 tsaka 6. Andiyan na po, basahin natin. Ready, go. Fulfilled prophecy proves that the Bible is the Word of God. Now, sino nakakilala kay Nostradamus? Nostradamus. O pastor, parang malupit yung name na yun yung papangalan ko sa anak ko. Hindi magandang name yung Nostradamus. Si Nostradamus, siya ay manghuhula. Pero pag nanguhula siya, yung mga hula niya napaka-vague. Na tipong pwede naman talaga mangyari. Halimbawa ako, pwede ko kayong hulaan. Mamayang gabi, mapapagod na kayo, tapos matutulog kayo. Ganun man talaga yung mangyayari sa tao. So, ganun manghula si Nostradamus. Ngayon, meron si Baldwin sa Facebook, di ba? Yung nanguhula. Huwag kayo maniwala doon. Yan, mga scam yan. Lalo na ang tao napaka-desperado sa healing. Pati ba naman panggagamot, online na eh. Hindi yung mga medical doctors Yung may mga anting-anting. May mga kung ano-ano pa. Pero online lang. Para lang, sasabihin nila, walang bayad, pero donations pwede. Pero gano'n na rin yun. Ang tawag nila dyan, asking donations. Ang Bible, punong-puno. Merong 1,239 in the Old Testament prophecies and 578 in the New Testament. At ang Bible, pag nag-predict, precise. Ibig sabihin, detalyado. Eksakto.
At yung kanyang fulfillment, eksakto din. Now, no pagan religious book has ever done this. Now, merong mga tinatawag tayong astrological studies. Ano itong mga to? Yung mga nag-aaral ng galaw ng stars. Tapos, kung ano ang iyong birthstone, kung ano ang iyong horoscope. Ang horoscope mo, Pisces ako eh. Kasi March to April the first, Pisces. Nung unbeliever ako, nagbabasa ako niyan. Tapos tinataya ko sa wedding yung mga number. Maswerteng numero. Kasi sa wedding piso lang, pwede ka na tumaya eh. Di ba? Minsan may nag-iikot dyan. Kayo, kung tumataya pa kayo sa wedding, sabihan niyo ako para pag-pray ko kayo. Joke! Bahala kayo. Mataya kayo sa loto, palagi nga sinasabi ni Pastor Bong, pag kumikidlat, tumayo ka dyan. Meron pang chance matamaan ka ng kidlat kaysa tumama ka sa loto. Pero pag may tumawag sa'yo, subukan mo lang daw. 1,817 specific prophecies. Ang Bible, pag nanghula, totoo. For example, sa life ni Jesus Christ, next slide po, step. Sabi ng Micah chapter 5 verse number 2, But thou Bethlehem Ephrata, though thou be little among the thousands of Judah. Yan, Bethlehem, parang sabihin natin, Dasmariñas. Ephrata, paliparan 2. Kumbaga, specific. Ngayon, nung dumating yung mga Magi, pumunta sila kay Herod, nagbigay sila ng courtesy, hahanapin po namin ang pinanganak na hari. Siguro akala ng mga wise men, doon din ipapanganak sa palasyo ni Herod. Ngayon, pinahanap ni Herod, saan ba isisilang ang hari? Sino ang tinawag niya? Mga scribes. Saan? Doon sa Bethlehem Ephrata. Ipinanganak si Jesus Christ sa Bethlehem. Another one, merong prophecy sa Isaiah chapter 53 verse number 3 na ang kanyang mga kalahi hindi siya tatanggapin. At na-fulfilled yan. He came unto his own and his own received him not. Another one, sa Isaiah chapter 53 verse number 7, di ba yung mga tupa, hindi pa kasi tayo nakakita sa YouTube lang. Ang baboy, sino na nakakita pag ang baboy kinakatay? Diba? Paano? Ingay. Ikaw yung aawa eh. Pero alam mo ba sa Old Testament, pag mag-aalay ka, ikaw magkakatay ng Ikaw magkakatay ng alay mo. Kasi pagpapaalala na ganon yung katerible yung kasalanan. Pero ang lamb, kapag kakatayin, hindi sila katulad ng baboy. Tahimik. Si Jesus Christ, nung siya ay inaresto, hindi siya nagwala. Pwede niyang ipatabi si Pedro nagwala eh. Kinuha yung kanyang tabak. Si Malchus, natanggal yung tenga. Sabi ni Jesus Christ, ang nabubuhay sa patalim ay mamamatay sa patalim. Anong nangyari? Sumama si Jesus Christ. Justice perverted, numbered with transgressors. Kaya nga nung si Kristo, namatay dun sa krus, meron siyang kasama. Ngayon, wala kasi sa Bible, hinanap ko sa Bible, kasi nung lumaki ako, yung nasa kaliwa, masama. Yung nasa kanan, yun yung mabuti. Kaya lumaki ako, minsan yung mga kaliwete, masasamang tao. Pero yung mga kaliweteng nakakakilala ko, mababait naman. So, hindi ganun Sabi na ng Bible, yung isa nagsabi, Panginoon, isama mo po ako sa iyong paraiso. Pero kung ikaw ang Diyos, iligtas mo ang iyong sarili at iligtas mo din kami. Numbered with transgressors, death by crucifixion. Soldiers gambling for his robe. Words he would speak from the cross, pati yung mga sasabihin niya sa cross. Mocked by the people sitting at staring at him. Ito ang maganda. No brokens. No bones broken. Tama ba grammar niyan? No bones broken. Ngayon, sa krus kasi, di ba sabi ko sa Sunday school, anong gagawin nila para makahinga sila? Kailangan nilang umangat. Ngayon, pagpapatayin na ng mga Romano, usually kasi, ang mga Romano, hinahayaan na nilang mamatay yung tao doon sa krus. Hanggang kainin siya ng mga
ibon, ng mga kung ano-ano man. Talagang yung kamatayan mo, unti-unti. Kaso nga lang kasi, that time, Sabat. Hindi pa pwede sa mga Hudyo na may mga nakahang. So, ang mga Romano, nire-respeto nila yung tradisyon ng mga Hudyo. Kaya, ang gagawin nila, para mabilis mamatay yung taong dun sa krus ng Kalbaryo, sa krus, ito, yan. Ang tawag dito, sa science, femur ba to? Ito. Yung pag nabangga ka, masakit, iyak tawa ka. Pag nabangga to, ang gagawin dyan ng mga Romano, babasagin nila yan. Kasi pag nabasag na yan, hindi ka na makakangat, mamamatay ka na, wala ka ng hangin. Pero si Kristo, pagtingin ng Roman soldiers, wala nang buhay ah. Anong ginawa kay Kristo? Tinusok. Pati yun, pinrapisay yun, natupad. Ano nangyari? Nag-gust yung water and blood. Burial in a rich man's tomb. Nung unang panahon, kapag ikaw nasa kuweba ka, di ba may sarili kang kuweba, yun ang kuweba, libingan mo lang, mayaman ka. Si Jesus Christ, dahil kay Joseph of Arimathea, kinuha ni Joseph Arimathea yung kanyang katawan, doon siya inilibing. Sa buhay pa lang ni Kristo, ang daming fulfillment na natupad. And another prophecies that was fulfilled, yung 1948 na ang Israel ay naging nation. Sabi sa Ezekiel, dadating ang time sa future, may karoon kasi ng tinatawag na diaspora. Yung mga Hudyo, nagkalat-kalat. Pero dadating ang time, mapupunta sila sa na-recognize sila ng isang nation. Nangyari noong 1948. Napupulfill ang prophecy. Ngayon, maraming prophecy ang mapupulfill pa. Rapture, tribulations, at kung ano-ano pa. 666, marami pang mga bagay. Mga kapatid, dyan pa kayo? Oh, okay. Number 5. Basahin po natin sabay-sabay. Ready? Read. Tandaan natin, ang Bible, hindi siya science book. Pero every time na magsasalita ang Bible tungkol sa science, accurate. Okay? Ang Bible, hindi history books. Pero every time na magsasalita siya tungkol sa history, accurate. Now, number 1 example natin. Di ba tayong lahat sinner? Hindi mo na kailangan pa mag-research para malaman ng tao na sinner siya. Kaso nga lang, yung mga father ng psychology, na ang mga prinsipyo, hindi naman talaga masama ang tao, mabait talaga. Na-impluwensya lang tayo ng environment. Merong truth na na-impluwensyahan tayo ng environment kaya mas naging masama tayo. Pero hindi tayo naturally good. Contradicting yan sa Bible. Number 1, Job said, in the book of Job, maraming mga scientific claim. Halimbawa, the earth is hung upon nothing. Nung ancient time, ano ang kanilang mga paniniwala? Na ang mundo, yung kanilang Greek gods, yung si Atlas, buhat-buhat niya. Diba? Or kaya, mayroon turtle, tapos andun yung mundo. O nung time nila Magellan, ang mundo, flat lang. Tapos at the end doon, mayroong mga monster na mangangain sa kanila. Ganun ang belief nila. Pero, ang Job, oldest book na nasulat sa Biblia. Bago pa si Abraham, o bago pa yung mga patriarchs ng Jewish nation, andun na si Job. Sinabi niya na ang earth ay nahang upon nothing. At sa science, makikita natin, na walang turtle doon or kung ano man, nakahang talaga yung earth. Another one, next slide. Job said that the air has weight. It was not until in the 7th century that Galileo discovered that atmosphere has weight. Kumbaga, ang ating atmosphere, merong bigat. Isang example niyan, yung balloon. Okay? Another one, next slide. Job described the springs of the sea. Now, di ba, ang pag-iisip natin, dagat, karagatan, seas, ocean. Tapos meron yung tinatawag na ocean floor. Ocean floor. Tubig, ocean floor. Now, bago pa ma-discover ng mga scientists na meron tinatawag na ocean spring sa ocean floor.
Ano Tagalog ng spring? Bukal. Sinabi na ng Bible na merong springs of the sea. Merong bukal doon. Meron pa nga iba't ibang mga bukal. All over the world. Another one, sabi sa book of Job, Job understood that light has a way and that darkness has a place. Ibig sabihin, kaya nga merong speed of light. O science tayo ng konti, ilang minuto, pag sumisikat ang araw sa Earth, ilang minuto yung tinatravel ng sun papunta sa Earth. Ha? Years? Hindi, yung light. Oo, yung tinatravel ng light papunta sa Earth. Di ba pag madilim, tas pag mag-umaga na. 9 point. Research nyo mamaya, ha? So, ibig sabihin, merong way, nagtatravel ang light. Kung walang light, there is darkness. Darkness has a place. So, next, the Bible says that light create winds. Sa Job 38 verse number 24, na ang ilaw ay nakakapaggawa ng winds, ng hangin. Now, magtataka kayo, bakit mas mainit, mas pag umaga malamig, kahit pag summer, di ba medyo presko, masarap pag umaga. Kasi pag ang init ng araw, yung di ba yung sun rays, merong heat, tumama sa earth, yung mainit na hangin tataas, yung malamig na hangin bababa. Kaya nga kabilin-bilinan sa atin pag naka-aircon, pag bubuksan to kasi andan yung init eh. Okay? Andyan pa kayo mga kapatid? Konti na lang to, huwag kayong mag-alala. Job describes the amazing hydrological cycle. Siyempre, alam naman natin yung evaporation sa dagat. Evaporation, tubig, mapupunta sa taas. Tapos magkakaroon ng condensation. May yung ulap as we understand it. And yung precipitation, yun na yung babagsak na yung tubig na nanggaling dun sa dagat. Sa Bible pa lang, kahit sa Ecclesiastes, sinabi na yung hydrological cycle. Evaporation, condensation, precipitation. Another one, the Bible says plants and animals produce after their kinds. Hindi ka pwedeng yung pig, tapos yung aso, pag-eksperimentuhan mo, magkakaroon ng aso na medyo baboy. Diba? Hindi pwede yon. Kasi sabi ng Bible, kahit anong gawin pa ng mga scientist, pero ano nangyari nung nakaraan, last year, yung puso ng baboy, nilagay sa tao eh. Ilang araw tumagal yung tao? 7 wala pang isang linggo, namatay din. Puso ng baboy. Hindi kasi pwede yun. Hindi yung design ni Lord. Kaya there is no such thing as tikbalang. Ano yung tikbalang? Kabayo, tapos tao. Walang ganon. Meron siguro pag naiinis ka na sa katabi mo. Ayun. Another one. The Bible says that the heaven cannot be measured and stars are without number. Kasi, di ba, nung ancient time, ang sabi, ang bilang ng stars ganito. Pero ngayon, ilan na? Ilan bang zero ang meron sa billion? Ilan ang zero meron sa trillion? Ilan zero ang meron sa sextillion? Ganon ang bilang ng stars. Pero sa Bible, it cannot be numbered. Kasi ang space nag-e-expand yan. So kung nag-e-expand ang universe, padagdag ng padagdag, I think, ng stars. Another one, mga scientific accuracy ng Bible. The Bible says there are paths in the sea. Ngayon, pag tinignan natin yung karagatan, diba, merong ilang uri ang ocean sa buong mundo. Merong Atlantic, diba, alam ng mga seaman. Madami yan, alam ko 7 eh. 7, very good. Tama ako, 7. Akala natin yung tubig, wala siyang ways. No, meron niyang sariling daan. Okay, alam niya ng mga naglalayag. Another one, last na, under this point, the Bible says, the life is in the blood. Pag nagba-barbershop ka, ano nakikita mo sa barbershop? Merong yung gumagano, di ba?
Anong kulay yon? Red, white, tsaka blue. Kasi nung ancient time, ito, ang barbero, hindi lang siya nagugupit. Ang barbero, nagbubunot din sila ng ngipin. Sila din yung dentista. At sila din yung gumagawa ng bloodletting. Ano yung bloodletting? Nung ancient time, ganito ang paniniwala ng mga tao. Ang dugo, nandyan ang sakit. Kaya kailangan mo magbawas ng dugo para mawala yung sakit. Kaya si George Washington namatay. Bakit? 2 beses, nilagyan ng linta sa buong katawan. Eh, ang babae, isang linta lang, mamatay talaga eh. Diba? Siniminlinta ng sisip-sip ng dugo. Namatay si George Washington, nawalan ng dugo. Now, ang mga barbero, sila din yung nagpa-practice ng bloodletting. Kaya yung red, that's blood. Yung white, yan yung, ano bang itsura ng, yung pinang-bandage ba tawag doon? White. Yung blue, yun yung veins. So, pinapractice ng mga, ngayon, yung symbol na yon ng barbershop, dinla na lang yon mula noon hanggang ngayon kasi yun na yung pagkakakilanlan nila. Pero sabi ng Bible, ang buhay, ang dugo, life is in the blood. Ang buhay natin ay nasa dugo. Pag walang dugo, walang buhay. Kaya ang mga Jehovah's Witnesses, di ba? Yung mga, alam niyo yung mga Jehovah's Witnesses, di ba? Mga gumagala pag Sunday. Minsan nandyan, nagpipreach ako, minsan nandyan. Ano paniniwala sila? Bawal magpa-transfer ng dugo. Ganito yan eh. Ang kulto, laging merong changing doctrines. Dati, hindi sila naniniwala sa transplant, yung organ transplant. Bawal lang, basta kahit anong transplant, mga organs natin, bawal transplant. Pero, dumating ang time na yung isa sa kanilang mga member na kilala, kailangan ng organ transplant, binago nila yung stand nila. O sige, nagbago na siguro ang pamamaraan ng Diyos ngayon, pwede na. Pero ang bawal pa rin sa kanila ngayon, yung paglalagay ng dugo. Kahit mamatay ka, pag ikaw, merong isang Jehovah's Witnesses, yung anak niya nagkaroon ng acute leukemia. At kailangan mo yung sanuli na ng dugo. Ngayon, ano nangyari? Anong pipiliin niya? Yung turo ng Jehovah's Witnesses o yung anak niya? Ang pinili niya yung anak niya, pinasalinan niya ng dugo. Anong sabi ng mga kapatiran? Bawal ka na sa church, we hate you, we don't love you, at hindi ka na dapat namin makita sa Kingdom Hall. So, mali po mga kapatid. Pero ang sabi ng Bible, life is in the blood. Another one. Number 6. Andiyan pa po kayo? Ayan, tatanungin ko lang kayo para, the Bible's candor. Ano yung candor? Quality of honesty proves that it is the Word of God. Tingnan nyo kung ikaw, magsusulat ka ng Bible, kung ikaw gagawa ka ng parang maangat mo yung sarili mo, hindi ka maggagawa ng, hindi mo ilalagay yung mga mess mo dun sa writings mo. Pero unless, totoo yun, at yun talaga. Pero ang Bible, ganon. Makikita natin yung Adam's rebellion, Noah's drunkenness, David's adultery, Solomon's apostasy, Jonas, yung kanyang pity party, yung Peter disavowal of his master, Paul and Barnabas tag-away sila, yung mga disciples umalis sila kung ano-ano, hindi maganda, yung mga bad things na nangyari, experience nila, sinama pa rin nila kasi yun ang totoo. Kaya nagpapatunay ito na ang Bible ay Word of God. Next, third to the last, the Bible's indestructibility proves that it is the Bible. It is the Word of God. The Word of God, the Bible is the most hated, vilified, ridiculed, criticized literature in history at hanggang ngayon. For example, next slide. Roman Emperor Diocletian issued an edict to stop Christians na patayin na from worshiping Jesus Christ, at kapag natagpuan sila, kailangan patayin din sila at yung mga writings nila sunugin. Pero after 25 years, ano nangyari? Same government, Constantine issued another edict ordering 50 Bibles to be published. Kumbaga, ang Catholicism, ang Roman Empire, naging dahilan para ma-persecute ang mga Christian, pero at the same time, ginamit din ng Diyos para mas spread yung publishing ng Word of God. Another one, in 1778, French infidel Voltaire, sabi niya,
In 100 years, wala ng Christianity. Pero after 50 years, yung kanyang bahay, nagkaroon ng printing press. Doon ipinrint yung Geneva Bible Society publishes Bible. Sila yung nagpiprint ng Biblia. Sabi ni Robert Ingersoll, within 15 years, I have the Bible lodged in a morgue. But, patay na tong taong to, we still have the Word of God. Ang mga communist regime, like Russia and China, diba? Ayaw nila sa Biblia, kasi komunista eh. Atheism is God. Atheism is the religion of communism. Pero ano nangyari? Tingnan nyo yung mga Bible nyo. Printed in China. Yun ang nakakatawa. Mga liberal skeptics in 19th century tried to destroy the authority of the Bible by claiming that it is full of myths and it is historical inaccurate. But, when you study archaeology, sobrang daming discoveries na nag-a-affirm sa Bible. For example, hindi daw totoo ang Bible kasi wala naman sa world history yung pangalang Nebuchadnezzar. Pero sa archaeology, nakakita sila ng mga artifacts na nandun yung pangalan ni Nebuchadnezzar. Another one, Gilbert West, an English poet. He wants to debunk the Bible's account of Christ's resurrection. Pero ano nangyari? Naging Christian siya at sumulat pa siya ng libro. An observation of the historical evidence of the resurrection of Jesus Christ. Another one, George Littleton. Gusto niya din i-disprove yung si Apostle Paul ay naging Christian. Pero after ng kanyang research, gumawa siya ng book about observation of the conversion and apostleship of St. Paul. Frank Morrison, isa pong lawyer, journalist, and novelist. Ayaw niya sa Panginoon, ayaw niya sa resurrection, pero sa kanyang research, gumawa siya ng kanyang book, Who Moved the Stones? Another one, Simon Greenleaf. Ang sabi niya, ang resurrection myths lang, hindi totoong nag-resurrect si Christ. Pero after ng kanyang pag-aaral, gumawa siya ng book, Examination of the Testimony of the Four Evangelists by the Rules of Evidence Administered in the Courts of Justice. William Ramsey, gusto niya rin i-disprove ang historicity ng Bible, pero siya ay naging Christians. And isa sa pinaka-famous, Josh McDowell. Ito, recent, buhay pa yan ha. Na-meet na yan ni Teacher Grace Josh McDowell, tsaka yung mga anak niya sa dati niyang work. Gusto niyang i-disprove na hindi totoo ang Christianity. Pero sa kanyang pag-aaral, nag-travel siya all over the States, pero sa kanyang pag-aaral, ay, hindi pala. Naging Christian siya at sumulat siya ng libro, The Evidence That Demands a Verdict. Meron po akong soft copy niyan. Another one, Richard Lumsden. Ganon din po, meron siyang 30 PhD, pambira, hindi na siguro ito naglalaba, hindi na kumakain, hindi na nag-grocery, nag-aaral na lang. Gusto niyang patunayan ang evolution. Pero nung challenge siya ng kanyang students to study Christianity, to study Jesus Christ, siya ay naging Christian. At marami pang iba. Another one, number 8. Basahin natin sabay-sabay. Ready, go. The Bible's universal appeal proves that it is the Word of God. Ang Biblia, most famous book sa buong mundo. Translated po over 2,000 languages. 'Di ba? Dito sa Pilipinas, merong Hiligaynon, merong Ilocano, merong Bisaya. Sobrang daming dialects. Ang Quran na translate din pero hindi ganoon karami. Yung mga scriptures 40 languages lang. Pero compare mo sa Bible, 2,000, more than 2,000 languages and dialects all over the world. And last but not the least, at lahat tayo dito makaka-relate. All together read. The Bible's doctrine of salvation proves it is the Word of God. Tanging Biblia lang ang nagtuturo na ang kaligtasan ay makakamtan mo sa pamamagitan ng biyaya. Christ alone, by grace alone. Sola Christo, sola gratia, sola pistis. Sa Hinduism, ano ang kanilang teachings? Salvation is attained by practicing dharma
on working out one's karma. Kailangan maging mabait ka para maging maganda yung reincarnation mo. Sa Islam, kailangan mo mag-surrender kay Allah at obedience sa lahat ng kanyang commands. It is still by works. Sa Buddhism, ganun din. Next slide. Buddhism says salvation by reaching nirvana through life works and meditation and asceticism. You need to reject yourself. Kailangan mong pahirapan yung sarili mo para maligtas ka. Next slide. On the other hand, we believe na ang kaligtasan ay matatagpuan lang kay Kristo. The Bible tells us, next slide, we owed a debt we could not pay. He paid a debt. Did not owe. Next slide mo nga, ate. Meron ba? Ayan. Tayo ay pagkakautang na hindi natin kayang bayaran, pero binayaran niya ang pagkakautang niya na hindi niya naman dapat bayaran. So, ang Biblia, naligtas tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos at binabago tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Now, my question to you, brother and sister in Christ, what is our application? Read your Bible. Ayan yung application natin, Ate Steph. Basahin natin yung ating Biblia. Pastor, mahirap umunawaan. Yes, mahirap inawaan. Pero ang sabi ng Biblia, basahin mo ang Biblia. Ang utos, study to show thyself. Talagang mag-effort ka. Ito nga minsan nakakakonsensya. 'Di ba? Sino dito katulad ni Pastor, pero hindi na ako nakakanood ng mga movie. Lalo na, sino dito nanonood ng K-drama? Taas kamay. Ayun, oo. Yan. K-drama. Ngayon, madami ng K-drama ngayon anime. Ako, nanonood ako anime, kaso Naruto lang. Di ba pag nanonood ka ng, lalo na sa YouTube, o sa Netflix, pag hindi mo naintindihan, ipopost mo. Tapos, ibabalik mo pa. Wait lang, ano sinabi niya? Ano sinabi niya? Ano na pag yung babae, yung lalaki nagko-confess na, ibabalik mo pa. Ano sinabi niya? Tapos, pag hindi mo maintindihan, ang gagawin mo, i-research mo pa yung ibig sabihin. Sana mga kapatid, ganun din tayo sa salita ng Diyos. Pastor, di ko kasi naiintindihan. Hindi, basahin mo. Ipapaunawa sa'yo ng Holy Spirit. At pag hindi mo pa rin maintindihan, after much prayer, kaya ang Panginoon naglagay ng pastor. Magtatanong kayo, Pastor, ano ba kayang ibig sabihin nito? Magulat ka pag sinabi ko, i-chat GPT mo na lang. Hindi ako totoong pastor pag gano'n ang sagot ko. Fake pastor. Another one, hindi lang natin basahin, i-meditate natin ang salita ng Diyos. Pagbulay, ano kaya ang ibig sabihin ng Panginoon sa akin dito? Trust in the Lord with all thine heart and lead not unto thine own understanding. Ibig sabihin, hindi ako dapat magmagaling. Tayong mga lalaki, maraming pagkakataon, lagi tayo nagmamagaling, lalo na sa asawa natin. Tandaan natin, ang mga babae, may nakikita silang mga bagay na hindi natin nakikita. Kaya, huwag tayong manangan sa sarili nating galing. Kailangan i-consult natin yung Bible, yung salita ng Diyos. Another one, study it. Kaya dapat, kung sa school, makapag-spend tayo ng 5 hours, 6 hours, nag-aaral tayo ng Word of God, ng salita ng Diyos. Sa school, nag-aaral tayo ng mga kung ano-ano. Nawag ganun din sa salita ng Diyos. Sana kapag si Pastor lumagpas ng 11:30, dapat mas masarap pa yun sa inyo, mas masaya pa kayo doon. Amen? O ano oras na? 11:29 na. Another one, memorize it. Sana this 2026, meron tayong bagong memory verse. I-challenge natin yung sarili natin, mag-memorize tayo ng chapter. Wala namang masama sa John 3:16. Wala namang masama sa paulit-ulit na verse. Pero dagdagan mo naman. Isama mo na yung verse number 17. Sama mo yung verse number 18. Bakit? Bakit natin kailangan i-memorize, Pastor? Ganito yan. Pag dumating yung time na natutukso ka, yung Word of God na minimemorize mo, yan ang mapapaalala sa'yo ng Panginoon. Pag natutukso tayo. And last but not the least, apply it. Sabi nga ng mga politiko, pinangako ko na nga, gagawin ko pa. Baka minsan ganun ang sasabihin natin
Binasa ko na nga, nakinig na nga ako kay pastor, tapos i-apply ko pa. Hindi. Ang reason kung bakit tayo nandito, not just for information. The end goal of we studying the Bible, not just for us na magkaroon tayo ng information sa ating head, kundi tayo ay matransform. Not just information, but transformation. Na mabago yung ating buhay. Magagalitin tayo, pero dahil nakapagbasa tayo ng salita ng Diyos, ano sabi ng Ephesians? Let not the sun goes down upon your wrath. Sana naman, kayong may mga karelasyon, may mga asawa, yung galit nyo ngayon, bago lumubog yung araw, magpakapatawaran na kayo. Hindi pastor, gabi na kami nag-away. O sige, bago mag-umaga na lang. Bago mag-umaga, minsan yung sorry, di ba minsan sa mga lalaki, ang hirap banggitin ng word na sorry. Sabihin nyo nga, boys, sorry. Minsan nga, salita, ang dami nating tayong sorry, pero yung ginagawa, ganun pa din. Ganun din sa mga babae, huwag tayo masyadong ma-pride. Tayo ay magpakumbaba, manghingi tayo ng tawad. The goal of the Bible is not just information, but transformation. Now, mga kapatid, tayo ay na-bless ngayong umaga. Are we blessed this morning? Amen. Let's all stand up. Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin sa